Dekada 70 nang maabot ni Didit Reyes ang tugatog ng kanyang tagumpay. Bakit sinabi ng kanyang anak na siya ay pinatay at hindi namatay? Yung hinanakit ko, bakit may bugbog yung nanay ko? Namatay na may pasa. Yun ang inisip ko kaagad, ano nangyari? Bakit gabi ako naman, Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon. Sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Noong dekada 70, matindi ang kinang ng bituin ni Didit Reyes, isang singer at tinaguriang jukebox queen. Alam mo si Didit Reyes, yung panahon namin, siya yung kinainggitan ng lahat ng babaeng artist. Bakit kamo? Kasi siya yung sexy, maganda, epitome of a real performer. Gusto siya ng mga manonood dahil may kasamang pang-akit ang bawat performance. Pati kanya mga awitin, tila nanunukso. Tulad ng Bakit Ako Mahihiya at Araw-Araw, Gabi-Gabi. There is only one superstar, Nora Honor. During her time, parang nasa superstar status siya. Sa kanyang kakontemporaryo, during her time, her generation, siyang pinakasikat. 15 years old nang magsimula si Didit Santa Maria na sumali sa mga singing contest. Noong high school, nagpasa siyang umalis sa kanyang pamilya para tuluyang maisakatuparan ng kagustuhang umawit at sumikat. Pero dahil bata, naging mapusok si Didit at umibig ito. Una siyang nahulog kay Victor Reyes, ang ama ng kaisa-isa niyang anak na si RV. 2 taon lamang nagtagal ang kanilang relasyon. Naalala ko nun, linggo-linggo, meron silang problema. Kasi 4 years old ako noon, nare-recall ko, yun yung time na naghiwalay sila. Siguro that was going to 1974. 74, yun yung time na siguro kumakanta-kanta na siya. Hindi ko alam yun eh. Hindi na ako gaano aware. Naging ganap siyang profesional ng makasama sa mga banda tulad ng Circus Band at Time Machine. Wala sigurong artist na makakatulad kay Didit Reyes. When she was on top, everybody was like, wow. Everybody was trying to be Didit Reyes when she was on top. Talagang gusto namin na sana bigyan kami ng ganung pansin. Alam mo, i-duplicate mo siya because she's really phenomenal. Taong 1977, dakilala ng buong bansa ang singer dahil nanalo siya ng Gold Prize at Best Performer Award sa Tokyo Music Festival. Siyempre, sumunod na ang pag-arte sa pelikula. Mamahalin mo siya. Sobrang, walang okasyon, she'll give you something. Out of nowhere, magpa-pop up, may dala para sa'yo, yung ganun ba? So, pag nag-abroad si Didit, parati siyang may pasalubong. Hindi lang sa akin, sa mga kaibigan din niya, malalapit na kaibigan niya. So, since I work for Vicor, most of the time kasama niya ako. So, nagkaroon kami talaga ng bonding. Subalit kasabay ng pag-angat ng kanyang karir, binato rin ng iba't ibang kontrobersya si Didit. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi siya naging prima donna. I remember maraming occasions na may show siya, may concert siya. Madalas late dumarating or there are times na ayaw niya lumabas ng stage. Ganon kahirap i-handle. Nagdumating kami sa point na parang kami na yung napapahiya. Pero ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sa pagpasok ng dekada 80,
unti-unting nawala sa eksena si Didit. Matapos malas sa pantagumpay, hindi na kayanan ni Didit na tanggapin ang pagkalaos. Huwag mo ka pakikalaman! Umalis ka dito! I think it started when she got like, when everybody was commenting na nahihirapan na silang makibagay sa kanya dahil lagi siyang lasing, lagi siyang, I don't know if she's into drugs, but they were saying na lagi siyang may problema sa alcohol. Even before siya sumikat, umiinom na siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag if she's under the influence of liquor, pag may sumpong talagang ibang klase si Didi. Pag gusto niya maging professional, napaka-professional niya. Pero pag gusto niya maging unprofessional, napaka-unprofessional niya. So sabi ko nga, extremes eh. Ganun ang personality ni Didit eh. She was at the peak of her career when she suddenly disappeared. Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali eh. Lahat naman tayo nadadapa. But in her case, siguro na there were problems, there were disappointments, there were siguro she was disheartened with so many things. So, lalo niyang binalingan siguro yung pag-inom. Matapos mabaon sa limot ng ilang taon, muling pinag-usapan si Didit noong 2006 dahil pumutok ang balita na isa siyang umanong battered girlfriend. Ang inaakusahang salarin ay ang kanyang live-in partner na si Eulogio Disonglo, 68 taong gulang. Kwento ni Didit, pinagbubuhatan siya ng kamay ni Eulogio at hindi niya magawang lumaban. Matapos mapalaya sa kanilang bahay, humingi ng tulong si Didit mula sa isang non-government organization. Kasamang NGO, sinampahan niya ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang kanyang live-in partner. Dahil walang trabaho, pumasok siya bilang receptionist sa isang parlor. Les, kamusta si Didit dito? Nung nagtatrabaho siya dito? Mabuti naman at napasaya niya yung mga customers namin dito kasi siya yung naging receptionist namin dito sa salon. Magaling mag-entertain. Minsan nga kinakantahan niya yung mga kliyente, tuwan-tuwa sila. Pero may trabaho ngang bago. Nadala umano ni Didit ang kanyang bisyo. Daging sakit siya sa ulo ng mga katrabaho. Minsan nga daw, kunikwento nga sa akin, yung mineral water na bottle, kunyari, tubig lang iniinom niya, yung pala alak ang laman. Para lang, yun ganun ba? Para lang pupuslit at iinom at iinom. Ang gusto talaga namin, totally mag-change siya eh. Kaso lang, parati siyang nag-slide back sa pag-iinom. Hindi ko lang alam kung ano yung sakit niya, pero may iniinda siyang sakit. December 6, 2008, na magpaalam dito sa pinapasokang parlor si Didit na siya ay magtutungo ng Laguna para dumalaw sa isang kaibigan. Ito na pala ang huling beses nila na makikita siyang buhay. Araw ng Sabado na dumating si Didit sa bahay ng kaibigang si Derly Antolin sa Biñan, Laguna. Ano? Kamusta na? Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan? Bakit umiiyak ka? Ha? Ano nangyari? Napansin niya ang mga galos nito sa katawan. Ay, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Alam mo ba? Oh, muntin na ako mamatay.
Matapos mag-usisa ni Derly kay Didit, kinuwento niya na nasagasaan di umano siya, kaya siya ay may mga sugat sa katawan. Pinagmamasdan ko naman yung nabangga, inaano ko yung yung kamay niya, wala naman siyang ako nakitang gas-gas, ugalo sa kanyang mga kamay. Hindi na lang ako kumibo kasi ayaw ko nang nagtatanong sa kanya eh. Yun ang ayaw na ayaw niya talaga, yung siya kinukulit na tanungin. Hindi na kumibo, tapos sabi niya doon siya tutulog. Sabi ko oo, kung pwede daw, sabi ko oo. Tapos, inaawa naman ako sa kanya at Bibet, kamusta na pakiramdam mo? Sumasakit na nga rin yung tiyan ko eh. Napansin ng kaibigan ng pananamlay ni Didit. Sa 2 araw na inilagi ni Didit sa bahay ni Derly, ay nakisuyo pa sa kanya ito na bilan siya ng gamot dahil sa pananakit ng tiyan. Pagpabili sa'yo ng gamot, Sige, bili kita ng gamot. Huwag na ako nang bibili. Sandali Samantala na, sa tama ka. Araw ng Miyerkules, datagpuan na ang bangkay ni Didit Reyes. Didit! Didit! Ayon sa autopsy report na isinagawa ng PNP Crime Lab sa mga labi ni Didit Reyes, myocardial infarction o problema sa puso ang sanhi ng kamatayan ng singer. Talagang may sakit siya sa puso dahil ang nakita naming mga infarct, mga old and recent. Ibig sabihin meron na siyang dating atake pero maaring hindi masyadong malala para ikamatay niya. Pero itong mga bagong infarct na nakita namin dun sa puso ni Didit Reyes, malalaki siya to the point na maaring hindi niya nakayanan, naging sanhi ng kamatayan. Pero ang anak na si RV, iba ang pinaniwala ang sanhi ng pagkamatay ng ina. Unang tingin ko to sa tawag ito sa pulinarya, medyo hindi nga ganun kabago na. Pero syempre, yun yung hinanakit ko, bakit may bugbog yung nanay ko? Namatay na may pasa. Yun ang inisip ko kaagad, ano nangyari? May bumugbog dito. Patunay umano ang bukol sa mukha ni Didit na hindi ito nasagasaan lamang. Paniwala ni RV, isang matigas na bagay ang ipinalo sa mukha ng yumaong ina. Naniniwala ka ba dun sa resulta ng kanyang pagkamatay o may mga agam-agam ka pa? Unang tingin ko, syempre, tungkol doon sa bugbog niya, sa katawan niya. Ang dami niyang pasa eh. Hanggang nasa wake eh, ang tigas na dito niya oh. No, dito, umangat to. Matigas, naging parang bone. Kahit na karatay na siya, kakapain ko, matigas pa rin. Sang-ayon naman ang doktor na sumuri sa mga labi ni Didit na malayo sa katotohanan ang kwentong pagkakasagasa sa kanya. Ngayon, yung ang allegation nila na itong si Didit Reyes ay nabangga ng isang sasakyan o nahagip ng isang sasakyan, parang hindi siya consistent doon sa mga injuries. Although yung mga nababangga ng mga sasakyan, nagpo-produce din ng mga pasa, pero this time, mapapansin natin na wala namang ibang tama doon sa katawan niya para sabihin na talagang nasagasaan o nahagip siya ng sasakyan. So sa aking pananaw, mas tutugma siya doon sa theory na maaring merong isang bagay na matigas na inampas intentionally doon sa lugar kung saan nag-appear yung mga pasa o contusion ni Didit Reyes. Kahit nakaduda-duda ang sanhi ng mga pasa, ayon sa investigasyon ng SOCO, wala itong kinalaman sa ikinamatay ni Didit. Yung findings nga nung autopsy report, natural cause of death ang lumalabas. So, ibig sabihin, wala siyang sampa ng kaso kasi yung pagkamatay niya ay wala namang foul play. Pwede silang magsampa ng kaso doon sa injuries niya kung talagang binubog siya. Pero
doon sa pagkamatay, dahil hindi naman yung sanhi ng pagkamatay niya, hindi nila pwedeng i-connect yung pagbugbog doon sa pagkamatay niya. So, masasampahan lang siguro ng kaso yung gumawa noon, physical injuries lang, hindi homicide. Naniniwala si RV na sa kabila ng naging resulta ng investigasyon, dapat may managot sa nangyari sa ina. Minsan na raw kasing umuwi si Didit na puno ng mga pasa. Matapos bugbugin di umano ng live-in partner nitong si Eulogio Disonglo noong August 2006. To be fair with him, nung una, mabait naman siya tahimik. Kaya lang, pag nakakainom, nakalalasing, may kabila. Ngayon, nung una wala namang ganyang problema. Lately na lang nung 2004-05, ganyan. Uwi siya ng pasa dito, pasa dito, pasa dito. So may pasa din dito sa banda rito. Maring itinanggi ni Mang Eulogio ang mga paratang ng anak ni Didit. Nagkarelasyon kami 6 years. Kaya lang malimit nga siya magmula umaga hanggang haping kami na naglalasing. So ang ugali nga niya, pag nalalasing, pati mga kapitbahay ko parang inaaway. Para bang siya desperada ko. Ano mo yun sa'yo? Lasing ka na naman. Hindi pakikialaman. Sabi wag mo ako pakikialaman eh. Eh, ba't hindi kita papakialaman eh? Asawa kita. Ang pagkalulong di umano ni Didit sa alak ang naging sanhi ng paghiwalay ng kanilang landas. Malimit ko nang sabihin sa kanya, ayaw ko na maghiwalay lang. Parang nahihirapan na ako makisama sa kanya. Una-una, mabait akong tao. Alam ng bomb platero. Alam ng bombing yan. Ibang hindi ako ganong klaseng tao. 7 buwan matapos pumanaw si Didit Reyes ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ng kanyang pagkamatay. Ito ang tanong na naistudukan ng kaibigang si Derly. Pagbubunyag niya, totoong may nanakit kay Didit nung araw bago ito nakituloy sa bahay niya. Basta nung Martes ng umaga na magkasama kami, umupo siya sa tabi ko, nandito ako, naghahain ako. Meron siyang nasabi sa akin na yung hindi nga siya nabangga. Meron siyang inano sa akin na mahirap na lang ipalabas na ang dahilan ng kanyang mga pasa. Yun, may sinabi siya sa akin dahil nakukonsensya ako na pero ayokong iano kung sino man yun. Ayoko nang magdamay ng ano. Dahil sa biglaang pagkamatay ni Didit, na-dismiss rin ang kasong pananakit laban sa dating ka-live-in partner na si Eulogio Disonglo na isinampan ng dating singer noong 2006. Natutuwa ako. Kasi lahat ng sinasabi ko ito. Yung kanyang isasabi niya, kasi yun. Basta masasabi ko lang si Arby. Ang ina mo, inawgaan ko yan. Minahal ko sa loob ng anot. Patuloy ang kanyang paniniwala na ang kanyang ina ay pinatay at hindi lang namatay. Gustuhin man niya magsampa ng kaso, wala raw siyang perang magagastos para rito. Isang maliit na karinderya na lang ang kanyang kinabubuhay ngayon. Ang buhay ni Didit ay puno ng intriga at kontrobersya. At kahit wala na siya, tila nagpapatuloy pa rin dahil marami pang katanungan ang hindi nasasagot. Sana, kung nasaan man siya ngayon, sana makamtan niya yung katahimikan, kapayapaan, na hindi niya na kuha nung buhay pa siya. Aga sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed.